Kuya Chris, Ate Shaira, may tanong po ako. Ano yun, Mikmik? Ano pong dapat gawin kapag lumilindol? Pag lumilindol, dapat ang gawin ay mag-duck, cover, and hold. Aba, ito i-demo namin sa'yo ha. Panoorin mo. Sige po, sige po. So, pag sinabing duck, kailangan drop ka sa floor, baba ka sa floor para hindi matumba. Kasi gumagalaw di ba? Okay, duck. Okay. And then, Duck. cover. Pumunta sa ilalim ng lamesa. Okay, para proteksyonan ang katawan at ulo. Okay? And then, mas maganda dito sa may side, sa may paa. Huwag sa gitna. Para imbis pag bumagsak ito, hindi diretso. Tama, tama. And then, hawakan ang lamesa para hindi ito gumalaw. Hold. Hold. Yan. Nakita mo, Mikmik? Opo, ganun pala yun. Duck, Yes. cover, and hold. Ito, pwede rin dapat hawak dito sa ulo natin. Cover natin. Kuya Chris. Protect the head, protect the head. Tapos, kapag tapos na gumalaw yung lupa, pwede ka nang lumabas ng building. Mag-evacuate na. Oo. Pero dapat wag magpapanik ha, para hindi magkasakitan. Kailangan kalmado lang, tapos organized. Tama. Para mabilis ang pag-evacuate. Ganun pala yun. Tama. Kung meron kayong grab bag, dapat kunin niyo agad yun. Just in case of emergency. Pero pag lumindol naman, tapos nasa tabi ka ng dagat, ibang usapan naman yun. Okay? Tuwing may earthquake, lagi kinakatakutan ang paglaki ng mga alon. As in, sobrang laki. Ano ang signs? Pag nasa beach ka at bigla na lang bumaba ang tubig. Pag may makita ka lang tumataas sa tubig sa malayo, parating na ang napakalaking alon na may taas na 100 feet. Tsunami! Ang ibig sabihin ng tsunami sa Japanese ay harbor wave. Pinangalanan ito ng mga Hapon dahil ang kanilang bansa ay isa sa mga pinaka-naapektuhan nito. Ang tsunami ay higit pa sa isang napakalaking alon. Ito ay series of waves na dulot ng water displacement sa karagatan. Ilan sa dahilan ay mga lindol, pagguho ng lupa, pagsabog ng bulkan o isang napakalaking meteorite na bumabagsak sa dagat. Tulad ng lindol na nararamdaman natin sa lupa, 80% ng mga tsunami ay nagmumula sa aktibong Ring of Fire sa Pacific Ocean. Pwedeng magdulot ng tsunami ang lindol, pero hindi palagi. Kailangan magkaroon ng malaking vertical movement sa sahig ng karagatan para gumalaw ang tubig. Ang 9.0 na lindol sa Indonesia noong 2004 ay nagdulot ng pag-angat ng seafloor sa taas na 30 feet na kasing laki ng California. Sumama ito sa 11 na bansa at tumitil ng 283,000 na buhay.